Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Yauri Senjun, shoutout kay Ronel Sano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hulaan mo. Ang mga Mercury ay hindi nagmamadaling sabihin ang sagot, ngunit tingnan ang Aaron. Aaron ay nag-isip sandali, at hindi nagtagal ay itinoon ang kanyang mga mata sa kahoy na kahon na naglalaman ng katawan ng unggoy, at pagkatapos ay sumagot, dahil basa ang kahoy na kahon. Ngumiti si Mercury at tumanggo ng mariin, tama na. Bagamat hindi sinasadyang natagpuan ng kampo ng Shenji ang ikapitong unggoy, tulad ng partikularidad ng ikapitong unggoy, hindi nagtagal ay napagtanto nila na mali ang problema. Gayunpaman, nang sila ay nalilito at walang magawa, ang malaking think tank sa likod ni Zhang Guoxi ay nagbigay ng mahalagang tulong. Sila ay kumbinsido na ang lahat ng bagay ay ipinanganak upang ipanganak at kontrolin ng bawat isa. Tulad ng lugar kung saan nagmumulto ang mga makamandag na ahas, dapat mayroong mga antidote sa paligid ng ilang metro. Dahil ang 7 henerasyon ng mga espiritong unggoy na ito ay makikita at mahahawakan, dapat mayroong isang bagay na magpapalabas sa kanila. Kung maganda ang inaasahan, ayon sa teoryang ito, ang material na ginamit sa kahon na gawa sa kahoy ay dapat ang puno kung saan nakatira ang unggoy. Pansamantalang tanong ni Aaron. Tumawa ang taong Mercury, ang mga matatalinong tao ay matatalinong tao. Nakikita nila ng kaunti. Oo, sa pamamagitan ng patnubay ng think tank, nalaman ng lalaking Shenji na ang 7 henerasyon ng unggoy ay palaging gustong dumapo sa isang siglong gulang na puno. Pagkatapos nito, ayon sa mga tagubilin ng think tank, ibinaba ng grupong Shenji ang lumang puno, gumawa ng mga kahon na gawa sa kahoy, mga lubod at iba pang bagay na may katawan ng puno, pinahiran ng mga dahon ang kulay nito, binasa ang katas ng puno ng ilang araw, at sa wakas ay nahuli ang unggoy. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang think tank ay hindi itinaas ng walang kabuluhan, at ang katotohanan na ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay ipinanganak at nagtagumpay sa isa't isa ay hindi maiiwasan. Sa ilalim ng lahat ng uri ng armas na gawa sa matandang puno, ang ikapitong unggoy ay nahuli ng mga tao sa kampo ng Shenji at ibinalik kay Zhang Guoxi. Kung makukuha mo ang pambihirang kayamanan na ito, pabayaan si Zhang Guoxi, maging ang buong Zhangja ay nagagalak sa buong mundo. Ang mga tao ng Zhangja ay labis na natuwa at nagpasya na ang bagay na ito ay isang pagpapala mula sa makalangit na mga opisyal. Dumating sila sa Zhangja upang gawin silang mga dragon at phoenix at duminahin ang mundo. Bagamat medyo confidential ang mga tao ng Zhangja pagkatapos nilang makuha ang kayamanang ito, higit pa, si Zhang Guoxi ay isang martial arts maniac. Siya ay nahuhumaling sa paglilinang at kampante tungkol sa kanyang nalalapit na rurok. Bilang karagdagan, walang airtight wall sa mundo. Kumalat na parang apoy ang balita na nakuha ni Zhangja ang ikapitong unggoy. Tulad niya, ang orihinal na mapayapang mundo ay ganap na pinasabog ng mga balita. Ang kapayapaan ay dahil lamang nasiyahan ang kasakiman ng mga tao, o ang kasakiman ng mga tao ay hindi napukaw. Malakas na tumanggo si Aaron at lubos na sumang-ayon sa pananaw na ito, ngunit sa sandaling lumabas ang ikapitong unggoy ni Zhang Guoxi, pinigilan niya ang Buddha na maghagis ng malaking bato sa tahimik na tubig. Oo, ang batong ito ay nakapukaw ng libu-libong alon, kaya't ang kanyang mga taon ng kapayapaan ay wala na. Tila ang labas ay kalmado, ngunit ito ay talagang isang undercurrent. Aaron smiles, at isang malaking puno ay aakit sa hangin. Mabangis sa labas, ngunit may mali sa loob ng Zhangja. Naibalik nga ang ikapitong unggoy, ngunit hindi pa rin sila nakikita tulad mo ngayon. Sa isang kahulugan, ang ikapitong unggoy ay nakatira lamang sa ibang lugar. Ginawa nitong napakauto ang Zhangjiren, na labis na. Ikinababahala ni Zhang Guoxi, ngunit walang silbi ang pagkabalisa sa ilang bagay.
Sa pagdating ng makatarungang dibisyon sa mga batayan ng krusada laban sa di makatwirang pagsira ni Zhang Guoxi sa kaligtasan ng pamilya ng unggoy, ang mga araw ng Zhangja ay natapos na. Mahinang tanong ni Aaron, "So, tulad mo, pumunta siya dito para kunin ang misteryo ng unggoy, di ba?" Malakas na tumango ang taong Asoj, "Oo, pero sayang hindi niya naisip. Mamatay man ang ikapitong unggoy, hindi niya hinintay ang sagot." Ironic naman. Gayunpaman, upang maging ayaw sa kanyang puso, ginamit ni Zhang Guoxi ang paraan na itinuro sa kanya ng think tank bago umalis sa bahay, kinuha ang katas ng lumang kahoy bilang material, iningatan ang katawan sa isang kahon, at pagkatapos ay itinayo ang palasyo, ng buwang ito sa atin. Once placed in the pillar of this month, I don't know how many years. Sa kasalukuyan, I believe it has also found its recognition. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aaron ng malumanay, na may malabong ngiti sa kanyang mukha. "Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po." Si Han Sanchen ay nakikisawsaw pa rin sa kwento ngayon at hindi man lang ito naaninag. Tulala siyang nakatitig sa halijing bato. Nagsimula siyang maunawaan kung bakit patuloy na umaagos ang tubig mula sa halijing bato. Ang layunin ng tubig ay panatilihing sapat na malamig ang kolom ng tubig upang ang katawan ay maselyuhan ng mas matagal. Nang mas alamin ito ng Aaron, ang buong tao ay mas tanga. Then he smiled bitterly, "Are you kidding me? Kung dadalhin mo sa akin, magdadala lang ako ng katawan na may maalat na amoy ng isda na makikita o mahahawakan. Kung hindi ito gagana, sa tingin ko mas mabuting ilibing na natin ito." Kung tutuusin, ang mga tao ay ikinulong bago sila namatay at ang kanilang mga katawan ay inihagis ng napakatagal pagkatapos nilang mamatay. Bakit patuloy silang pahirapan? Umiling ang taong Mercury, tinapik ang balikat ni Aaron at ngumiti, "Paano natin malalaman ang katotohanan ng hindi sinusubukan?" Ang pagsilang ng espiritong unggoy ay upang maibalik ang enerhiya ng ikapitong mundo at ang pinakamataas na laman sa mundo. Ang higanting bunga ng gayong reinkarnasyon ay maaaring itapon ng hindi kinakain. Ikanaway ni Aaron ang kanyang kamay, "I don't think so. I haven't tried it just now. I'm actually the same as you. I can't see or touch." Bukod dito, gaya ng naunang sinabi, ang ikapitong henerasyong unggoy ay palaging ang kayamanan ng pamilya ng unggoy. Hindi naman ito sa atin. Natural, bilang tao, hindi natin ito mahawakan. Lahat ng bagay sa mundo ay may sariling batas. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, sumimangot ang lalaking Mercury, "Good boy, good eloquence." "Well, kung ganoon, ayoko nang pilitin pa. I think all this is my wishful thinking." As if naman masyadong nag-isip yung 14 na yon, "Pwede ka nang umalis." Pagkatapos ay tumalikod ang lalaking Mercury at hindi na pinansin ang Aaron. Para siyang seeing off. Ang Aaron ay medyo walang magawa. Hindi ibig sabihin na virgin siya, pero napakahirap ng unggoy. Higit sa lahat, sinubukan nga ng Aaron, at napatunayan ng mga katotohanan na wala siyang pinagkaiba sa kanila. Pagtingin kay Mercury, medyo nalungkot siya. Si Aaron ay medyo walang magawa at gustong tumigil sa pagsasalita. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Matapos mag-isip tungkol dito, umiling siya at tuluyang nagpasya na tumalikod at umalis. Galit na galit si Mercury na halos hipan ang kanyang balbas. Bagamat wala siyang balbas, hilingin sa kanya na pumunta. Pupunta talaga siya. Sasabihin mo bang galit siya o hindi? Go, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ang Mercury ay lasing sa kawalang kasiyahan. Nang marinig ito, agad na huminto si Aaron, kumunot ang noo, tumingin pabalik sa taong Mercury at sinabing, "Anong ibig sabihin ito? Ano pa bang ibig sabihin nito? Complicated ba ako?" Hindi naintindihan ni Aaron. Ang kanyang tinatawag na paglalakad ay natural na nangangahulugan ng pag-alis dito para kay Ritten, ngunit maliwanag na sinadya ng taong Mercury na bumalik sa panimulang punto. Ang Moon God Palace ay itinayo sa Yinchi Barrier. Kung hindi mo masisira ang Moon God Palace, ito ay palaging nakadikit sa barrier, at ang daan patungo sa Sun Lake ay mananatili pa rin doon. Naturally, huwag, saan ka ba nanggaling at babalik ka? Nang marinig ang mga salitang ito, sumimangot si Aaron. May nakita nga siyang malaking hadlang doon, na sapat na para ipakita na dapat totoo ang sinabi ng taong Mercury. "Bakit?
Ayaw mong pumunta. Nang makita ang Aaron na lumingon, ang taong Mercury ay nanunuya at hinamak. Tumanggo si Aaron, naguguluhan pa rin, ngunit ano ang kinalaman nito sa unggoy na ito? Hehe, syempre walang kinalaman sa unggoy, pero kung hindi mo susubukan, sobrang sama ng loob ko. Natural, hindi ko sasabihin sa'yo kung saan tatama ang Moon God. Palas, madali itong sumabog dito, syempre, kung gusto mong maramdaman ang sarili mong kakayahan, makakahanap ka rin ng paraan para sumabog dito mag-isa, gayunpaman, huwag mo akong sisihin sa hindi mo pagpapaalala na nakita mo na ang material ng Moon Palace noon, ang tigas, habang pinag-uusapan ito, malamig na ngumiti ang taong Mercury, oo, inaamin ko na ang galing mo, pero ano, siguro malakas ka talaga para sirain dito. Pero sigurado akong kailangan mong tanggalin ang balat mo dito, isipin mo, kung aalis ka dito, papasok ka sa hanay ng Ritan, hindi ka pantay natin ang mga iyon, kung gusto mong mag-aksaya ng maraming enerhiya dito, maaari ka ring bumalik sa lalong madaling panahon, tama ba ako? Matapos marinig ito, direktang ibinaling ni Aaron ang kanyang mga mata, nakakita siya ng malakas na pagbili at pagbebenta, ngunit hindi kailanman nakakita ng ganoon kalakas na pagpapadala, kinuha ko ito, sinubukan ko. Storytelling channel sa YouTube. Ang Aaron ay talagang kumbinsido sa pagkakataong ito, ganap na kumbinsido mula sa puso hanggang sa katawan. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kaiyahiyang mga kahilingan sa kanyang buhay. Parang may nagmakaawa sa'yo na bugbugin mo siya, at yung tipong ayaw ng pera kung matatalo mo siya. Kung hindi mo siya matalo, kailangan pa niyang umiyak at lumuhad. What's wrong? Kung hindi siya magkakasundo ng ilang panahon, ang Aaron ay talagang magiging tulad ng mata ko sa kasamaan. Pakiramdam niya ay maraming bagay ang ginawa ng lalaking ito. Para lang ba sa sarili niya? Tignan mo, kailangan mo. Nang makita ang pangako ni Aaron, nawala sa wakas ng taong Mercury ang dati niyang kalungkutan at malamig na hangin. Sa kabaligtaran, muli siyang ngumiti sa kanyang mukha. Hindi ko talaga alam kung ano ang dapat mong ikatuwa, at kung bakit kailangan mo akong subukan. Walang magawa si Aaron na iniunat ang kanyang kamay. Marahan na ngumiti ang taong Mercury nang hindi nagpapasinungaling. Bahagya siyang gumalaw at sinenyasan si Aaron na lumakad muli. Tandaan, kapag gusto mong abutin at subukang mahuli ang 7 henerasyong unggoy, dapat ay malaya ka sa mga distractions at walang laman ang lahat. Siyempre, pinakamahusay na makipag-usap ka dito. Mercury sang katauhan. Nainasihan sana, gusto mo bang makipag-usap ako sa isang patay? O sa isang unggoy? Ang Aaron ay lubhang nalulumbay. Huwag nating sabihin kung gaano ito kabaliwan. Kahit na ang mga ito ay maaaring tiisin, ang Aaron ay talagang napupunta upang makipag-usap dito, ngunit naiintindihan ba ng isang unggoy ang kanyang sinasabi? Ito ay hindi ganap na mapangahas. Buksan ang fucking door. Ang mapangahas na tahanan. Ngunit nang maisip ito ni Aaron, tumingin siya pabalik sa taong Mercury, at bakas ng kalungkutan ang lumitaw sa kanyang mukha. Walang magawang tumanggo si Aaron, okay, makikipag-usap ako sa kanya ng maayos. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lang siya kukumustahin, kundi kakausapin ko rin siya sa bahay. Tumitig ang taong mapagmahal at mukhang napupuot sa bakal ngunit hindi naging bakal. Hoy, ikaw bastard, sinseridad ay espiritu, sinseridad ay espiritu. Walang magawang tumanggo si Aaron. Kalimutan mo na. Anyway, kailangan lang maging masaya ng taong Mercury. Ang kanyang gawain ay paligayahin siya. Tungkol naman sa ikapitong unggoy, hindi talaga siya interesado. Sa pag-iisip nito, bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang kanang kamay, pagkatapos ay lumapit sa kahoy na kahon at dahan-daang ipinasok ang kanyang kamay. Nang pumasok ang kamay, hinawakan ito ni Aaron, tulad pa rin ng dati, nang walang anumang hawakan. Nang malapit nang abutin ang Aaron, muling tumunog ang tinig ng taong Mercury, puso. Well, I see. Sincerity is spirit. Pinaikit niya ang kanyang mga mata nang walang magawa. Tila imposibleng magulo at basta-basta. Sa pagkakataong iyon, walang ibang pagpipilian si Aaron kundi ipikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay ganap na walang laman ang kanyang espiritu. Ang kanyang kamay na nakaunat sa malapot na likido ay hindi na gumagalaw ng random, ngunit inilipat sa kalooban ng kanyang kamalayan. Lumipas ang 1 segundo, 2 segundo, 10 segundo. Wala pa ring ibang nararamdaman ang Aaron.
Ang tanging naramdaman niya ay ang taong Mercury ay nakatitig sa kanyang sarili. Gawin lang ang buong set. May buntong hininga sa kanyang puso, pumasok muli ang Aaron sa walang laman na estado. Sa isang kisap mata, isa pang 10 segundo ang lumipas. Lumipas ang 20 segundo. Lumipas ang 30 segundo. Lumipas ang 1 minuto. Hanggang sa magsampu, biglang gumalaw ang mga daliri ni Aaron. Kinakabahang tumingin ang lalaking Mercury sa Aaron. Hindi niya alam kung may napansin si Aaron at naaninag ito, o kung walang naramdaman si Aaron. Sa oras na ito, binalak niyang huminto. Ngunit malinaw naman, sa kanyang pagkabigo, ito ay dapat na ang huli. Sa katunayan, totoo na ang Aaron ay muntik nang makatulog pagkatapos ng 1 buong minutong walang laman. Sobrang boring. Sobrang boring. Wala pa rin siyang nararamdaman at wala pang nahawakan. Kung kailangan mong sabihin kung ano ang nararamdaman ng Aaron sa sandaling ito, hindi ito wala. Siya ay mayroon. Pakiramdam niya, kapag nakababad siya sa malapot na likidong ito ng matagal, maaaring walang pagkakaiba ang kanyang mga kamay sa mga patay na unggoy na nasa loob nito. Sa isang buntong hininga sa kanyang walang magawang puso, naramdaman din ni Aaron na ang oras ay halos sapat na upang makagawa ng trabaho, kaya binalak niyang huminto. Ngunit nang malapit nang bumalik sa normal ang Aaron at ang kanyang mga kamay ay malapit nang dumating, ang mga pagsabog ng ingay ay biglang pumasok sa kanyang mga tainga. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!